Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay gagawa po tayo ng napaka-healthy na pandesal. Ito ay ang Blueternate pandesal. Bakit po ba napaka-healthy? Dahil yung pinakasangkap natin ay itong tinatawag na Blueternate or butterfly pea. So, ito po yung ihahalo natin. Alam nyo po ba na yung Blueternate or butterfly pea ay napakaraming health benefits po sa katawan natin? Tulad ng meron po siyang anti-cancer at tumor. Pwede rin po siya sa mga asthmatic, ubo, lagnat, sipon. At maganda din po ito para sa mga anxiety at depression, sa mga diabetic, pampalinaw ng mata, yung sa skin. Basta marami po siyang mga magagandang na idudulot po sa kalusugan at katawan natin. So tara na po, simulan na po natin yung paggawa nitong ating napaka-healthy na pandesal. So ito na po yung ating mga sangkap na gagamitin para sa ating dough ng ating pandesal. So, unang-una, meron po tayo ditong 2 1/2 cup ng bread flour, 1/2 cup ng white sugar or pwede rin po kayong gumamit ng brown sugar, 1/2 cup ng powdered milk, pwede rin po yung skim milk, 1 teaspoon ng asin, 1 tablespoon ng yeast. Ito ay optional lang, ito yung tinatawag na dough enhancer o dough improver. So, 1 tablespoon itong dough enhancer or improver. Siyempre, gagamit po tayo nitong ating Blueternate powder or butterfly pea powder. Maglalagay po tayo nito ng 1 tablespoon. Para naman po sa ating mga liquid ingredients, kakailanganin natin nitong 1 cup ng warm milk. Pwede rin po yung evap milk or kahit na tubig lang. 1 tablespoon ng vegetable shortening or pwede rin po yung lard. 1 tablespoon ng unsalted butter or pwede rin po yung margarine. 1 tablespoon ng vegetable oil. Isang pirasong itlog, breadcrumbs, at maglalagay din po tayo ng cheese para sa palaman ng ating pandesal. Pero optional lang po to kung gusto nyo pong lagyan ng palaman. So, yan na po lahat yung ating mga ingredients na kakailanganin para sa ating gagawing Blueternate pandesal. Ngayon ay uumpisahan na po natin ang paggawa nitong ating dough ng ating pandesal. Bago natin simulan, uunahin muna natin yung ating pag-a-activate ng ating yeast. Ayan. Dahil itong yeast na gamit ko po ngayon ay active dry yeast, kailangan nating ipapa-activate muna sa warm na tubig. Dahil itong gamit natin ngayon ay itong Blueternate powder, ito ay ihahalo na natin to diretso sa ating mga dry ingredients. Pero kung ang gamit natin ay yung fresh na halaman ng Blueternate, ang gagamitin natin doon ay yung bulaklak. So kukuha lang po tayo ng bulaklak ng Blueternate, tapos papakuluan or ibababad natin siya sa tubig. So, yung tubig na pinagbabara natin, yun na po yung gagamitin natin instead na gagamit tayo nitong fresh milk. So, ang sukat po ay dapat 1 cup. 1 cup na pinaglagaan natin ng bulaklak ng Blueternate. So, ngayon, ang gagawin natin, kukuha lang po tayo ng sugar dito sa ating 1/2 cup ng sugar. Kukuha lang tayo ng 2 tablespoon. Tapos, haluin natin. Yung sugar ay nakakatulong para mas mabilis itong ma-activate yung ating yeast. So yan, pagka natunaw na, pwede na nating ilagay itong ating yeast. Kung instant yeast po yung gagamitin nyo, hindi nyo na po kailangan na ipapa-activate pa tulad nito. Pwede nyo nang ihalo na diretsyo sa ating mixture. So yan, hahaluin lang natin hanggang sa medyo matunaw yung ating yeast. And then, pagkatapos ay isa-set aside natin. Hihintayin natin ng mga 5 minutes or hanggang sa makikita natin na bubula po yung ibabaw niya. Babalikan po natin yan mamaya. Habang hinihintay po nating ma-activate yung ating yeast, paghalu-haluin muna natin yung ating mga dry ingredients. So, meron na tayo ditong 2 1/2 cup nitong bread flour. Ihahalo na natin dito yung ating natirang sugar kanina. Tapos, isunod natin itong ating powdered milk na 1/2 cup. Itong powdered milk na gamit ko ay ito po yun siya, yung Nido. Pwede kayong gumamit ng Bear brand or kahit anong brand. Kung meron po kayong skim milk, mas maganda na yun din po yung gagamitin nyo. Tapos, ihalo na natin yung ating asin na 1 teaspoon. Itong ating dough enhancer or improver na 1 tablespoon. Ito ay optional lang kung meron po kayo. Marami pong nagtatanong nito kung ano po itong dough enhancer na to. Papakita ko po sa inyo. Ito po yun siya, yung ginagamit ko.
na dough enhancer or dough improver. Yan, ito ay nabili ko po siya sa Walmart or pwede rin pong ma-order nyo sa Amazon or eBay. Marami pong nagbebenta nito sa online. Ito nakakatulong na yung ating tinapay ay maging malambot, na kahit ilang araw na ay hindi siya titigas, at saka yung fluffy yung kanyang texture. So laking tulong po pagka meron po tayo nito. Pero kung wala naman pong problema, kasi kung nauubos nyo naman kaagad yung tinapay nyo, kahit nawala nun, ay talagang malambot pa rin itong ating tinapay na gagawin. Ngayon, pwede na nating lagyan itong ating Glutarnate powder. Dahil wala po kaming tanim na fresh ng Glutarnate, so ang ginawa ko, in-order ko to siya sa online. So nabili ko to sa Amazon. Pero pwede nyo rin po siyang i-order sa mga ibang online store. Pwede rin po sa eBay. Basta, marami pong nagbebenta online ito. Yan, ito ay nasa mga $15 lang. Pero kung mayroon naman po kayong fresh talaga na halaman, mas maganda po yun. So, lalagyan ko siya nito ng mga 1 tablespoon. Kahit 1 tablespoon lang ang ilalagay natin, napakaganda na po ng kanyang kulay. Talagang nagkukulay po siya kahit konti lang po yung nilalagay natin. So yan, pagka nailagay na natin lahat yung ating mga dry ingredients, pwede na nating paghalo-haluin para makombine. Subukan nyo pong mag-research tungkol dito, yung Glutarnate. Makikita nyo po ang mga magandang health benefits po nito. Kaya naisipan ko pong ihahalo to siya sa ating pandesal dahil nagustuhan ko po yung kanyang mga benepisyo sa katawan natin. Pagka nagpaghalo-halo na natin, hihintayin na lang po natin na ma-activate yung ating yeast at pwede na nating ihalo dito sa ating mga dry ingredients. Ngayon ay babalikan na po natin yung ating pina-activate kanina na yeast. Yan, napapansin nyo, bumubula na po yung kanyang ibabaw. So, ibig sabihin yan ay napa-activate po natin siya ng maayos. Paalala lang po, pagka yung fresh na pinaglagaan ng bulaklak ng Glutarnate po yung gagamitin natin, pinakuluan natin yun sa mainit na tubig. So, dapat, bago natin ihalo yun dito sa ating mixture na may yeast, kailangan hintayin muna natin na medyo mag-cool down na hanggang sa mag-warm po yung tubig para yung ating yeast ay hindi mamamatay. So, ngayon, ready na natin tong ihahalo dito sa ating mga dry ingredients. Gumawa lang ako ng butas dito sa gitna para dito natin ibubuhos. Tapos ngayon, pwede na nating paghalo-haluin. Ayan, 'di ba? Nagkulay blue or medyo purple na po yung ating dough. Itong Glutarnate ay hindi lang po siya nakakatulong sa ating health. Pwede rin po natin tong gawing food coloring ng ating pagkain or yung sa mga pwede tayong gumawa ng mga cake. Tulad nito na tinapay, mas maganda pong ito po yung gagamitin natin na pangkulay dahil natural po itong pangkulay. Wala po siyang side effect. Hindi tulad ng mga gagamit pa tayo ng mga food coloring dahil alam naman po natin na hindi po yun maganda sa ating kalusugan. So ito, pwede nang pang food coloring at the same time, meron pa siyang magagandang benepisyo sa katawan natin. Yan, halu-haluin lang natin. Tapos, pwede na pala nating ilagay itong ating itlog. And then, isunod po natin itong ating oil. Pwede rin po kayong gumamit nito ng olive oil para mas healthy kung gusto nyo. Itong ating unsalted butter or margarine. And then, itong ating vegetable shortening or pwede rin po yung lard. Pagsama-samahin na po natin yan lahat. Haluin lang natin hanggang sa magiging dough na po itong ating mixture. Maganda po itong Glutarnate, lalong-lalo na po sa ngayon na may hinaharap po tayong pandemic. Dahil ito ay makakatulong din na makapag-boost ng ating immune system. Pwede nyo rin po itong gawing tsaa or yung mga smoothie. Pwede nyo rin pong ihahalo kung gusto nyo.
Pagka ganito na nabubuo na po natin siya, pwede na po natin tong simulang masahin. So, kailangan bago tayo magsimulang magmasa, maghugas muna tayo ng kamay para malinis. Ngayon ay sisimulan ko na pong masahin itong ating dough. Masahin lang po natin to hanggang sa maging smooth at elastic po itong ating dough. Kung kinakailangan po natin na magdagdag ng konting harina, pwede rin po pagka medyo manikit pa sa kamay natin. Or mas maganda kung ayaw nyo po na medyo mag-iiba po yung lasa ng ating tinapay, kung dagdag po tayo ng dagdag ng harina, mas maganda na dagdagan po natin ng oil or margarine or butter para yung lasa niya ay ganun pa rin po. Kasi pagka dagdag ng dagdag tayo ng harina sa ating dough, syempre mag-iiba na po yung kanyang lasa. Pero ito ay tamang-tama lang ng ating mga sukat kasi hindi po siya manikit sa kamay. Madali lang po siyang masahin. Pwede na din pong hindi na tayo magdagdag ng harina. Or kahit ano pa. Mamasahin lang natin to ng mga 5 to 10 minutes hanggang sa maging smooth po yung kanyang texture. Ililipat ko po siya sa lamesa para mas maimasa po natin ng mabuti. Ayan po, dito ko po siya mamasahin para mas mabilis po natin siyang magiging smooth. Ayan o, nakikita nyo, napakaganda po ng kanyang kulay, blue na blue. Yung glutarnate pala, pwede nyo pong iibahin yung kanyang kulay, pwede siyang maging kulay pink or purple. Dagdagan nyo lang po ng lemon or calamansi. Mag-iiba na po yung kanyang kulay. Yan, ipapakita ko po sa inyo pagkatapos na po natin tong mamasa. Ngayon po, pagka ganito na po yung texture ng ating dough na smooth na po siya at medyo elastic na. So, ito ay ready na po natin tong paalsahin. Tapos, kukuha lang po tayo ng malaking bowl na pagpapaalsahan po natin. Tapos, yung bowl ay lalagyan po natin ng konting oil. Para hindi manikit pagka umalsa na, mabilis natin siyang matatanggal. Papahiran lang po natin yung ating dough ng oil. Tapos, tatakpan po natin. Pwedeng tela or plastic. Papalsahin po natin to ng 1 or hanggang sa 2 oras o hanggang sa magdoble po yung kanyang size. Yan, babalikan po natin pagka umalsa na po yung ating dough. Ngayon po ay babalikan na po natin yung ating pinaalsa kanina na dough dahil 1 hour na po yung nakalipas. Ayan, medyo umalsa na po yung ating dough. So ngayon, kukunin na po natin to at ililipat natin dito sa ating lamesa. Tapos palalabasin lang po natin yung hangin. Ngayon ay pwede na natin tong hatiin. Para ma-divide na natin kung gaano kalaki po yung gusto natin sa ating magiging pandesal. Tatabi ko muna yung kalahati. Ito muna yung ating hahatiin. Pwede nating timbangin para pantay-pantay po yung laki ng ating pandesal. Tapos ngayon, pwede na nating putol-putulin. Yan, mga ganyan kalaki po yung gusto ko. Hindi ko na po siya titimbangin dahil kakainin lang po namin dito sa bahay. Kung balak nyong ibenta, mas maganda titimbangin nyo bawat isa para pareho yung laki, di kayo malulugi. Itong cheese naman yung i-divide ko. Nasa sa inyo na po kung gaano kadaming cheese po yung ipapalaman nyo sa inyong pandesal. Kung ayaw nyo naman pong lagyan ng cheese ay okay lang po. So itatabi ko po muna yan. And then, ihanda ko na po itong ating breadcrumbs. Para pagkatapos nating nahulma, ay isasawsaw natin siya kaagad dito. So, itabi ko po muna to. So, simulan na po natin yung paghulma ng ating pandesal. Bibilugin ko po muna siya. And then, ipipress ko ng ganyan para talagang lalabas po yung hangin. Yan.
Tapos kuha lang po tayo ng isang piraso nitong na-divide natin na cheese. Lagay natin sa gitna. Tapos isi-sealed po natin. Yan. Kailangan maayos po yung pagka-sealed natin sa ilalim para hindi aapaw yung ating cheese kung sakaling bubuka man. Yan. Ganyan po. And then, isasawsaw natin siya dito sa ating breadcrumbs. Yan, dyan ko muna ilagay. Then, patuloy lang po yung gagawin natin hanggang sa matapos po tayo. Ngayon po ay natapos ko na pong nahulma lahat yung ating pandesal. Meron din po akong 3 dito na hindi ko na po nilagyan ng breadcrumbs dahil ito ay wala po siyang palaman ng cheese. Kasi nagkulang po tayo sa cheese. Ito lang po yung nalagyan ko ng cheese. So ngayon ay ihanda na po natin yung ating baking tray na may baking sheet or parchment paper para dito po natin ilalagay itong ating nahulma na pandesal. Mas maganda pagka meron po kayong ganito dahil para hindi po didikit yung ating pandesal at hindi masusunog kaagad yung ilalim. So yan, profile na po natin dito sa ating baking tray. Ngayon pa lang po ay i-preheat nyo na po yung inyong oven sa 375 degrees Fahrenheit. Di ko siya nilagyan ng breadcrumbs para malalaman ko kung alin po yung walang palaman. So ngayon, papaalsahin natin to ulit ng mga 25 or hanggang 30 minutes hanggang sa medyo magdoble po yung kanyang size. So tatakpan po natin para mabilis po siyang umalsa. Ngayon po medyo umalsa na po itong ating pandesal at saka ready na po yung ating oven na preheat na natin. So ready na po natin tong isalang sa ating oven. So lulutuin natin to ng mga 20 minutes or hanggang sa mag-golden brown po itong ating pandesal. Yan, isasalang ko po siya dito sa itaas na banda ng ating oven. Yan, babalikan natin after 20 minutes. Ngayong 20 minutes na po yung nakalipas. So babalikan na po natin yung ating sinalang kanina na pandesal. So, pwede na nating patayin yung ating stove. At hahanguin na po natin itong ating pandesal. So, yan. Ayan o, napakaganda na po ng kanyang kulay. Lalamigin lang po natin to ng konti para pagka lumamig na ay maipakita ko po sa inyo yung texture nitong ating pandesal kung gaano siya kalambot. At para matikman na din po natin. Kanina pala habang hinihintay kong maluto yung ating pandesal na nakasalang sa ating oven, gumawa po ako nitong glutarnate na juice. Yan, nilagyan ko po to ng mga 1 teaspoon ng glutarnate powder. Inihalo ko dito sa tubig tapos nilagyan ko siya ng konting honey at saka kalamansi. And then, dinagdagan ko ng maraming ice para mas malamig. So ito, perfect na perfect po itong ipapartner natin sa ating pandesal na ginawa ngayon. So yan, titikman po natin. Instead na soft drinks po yung ipapartner natin sa ating pandesal, mas maganda na ito na lang po yung ating iinumin or ipapartner para mas talagang healthy po yung ating mga iniinom. So ngayon po ay pwede na natin tong tikman yung ating pandesal dahil medyo malamig na. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano siya kalambot at kung ano po yung texture niya sa loob. Ayan, napakasarap dahil may cheese po sa loob. Ayan o, sobrang lambot. Ayan. Napakasarap po nito. Talagang hindi mo malalasahan yung glutarate. Para lang po siyang ordinary na pandesal pero napakasarap po. At saka healthy na healthy po. And then, ipapartner pa po natin dito sa ating ginawang glutamate na juice. Nako, napaka-healthy po. Ayan na po ang ating glutarate pandesal. Sana'y nagustuhan nyo po ang ating recipe ngayong araw na to. Sana'y mag-likes, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa pangalan po ni Ate Mayang, ito po si Mama Yeps. Maraming salamat po and God bless.